Gusto kong maramdaman to. Gusto kong ipaglaban to. Gusto kita, Georgia. Hindi lang gusto. Mahal kita. Mia Moore Tales presents The Billionaire's Missing Child. Written by Kalia. Hindi kailanman inakala ni Percy na sa iisang araw ay mararanasan niyan dalawang pinakamatinding pangyayari sa kanyang buhay. Ang maging ama at ang mawala ng asawa. Kilala si Percy bilang isa sa pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Isang self-made na negosyante na nagsimula sa logistics at kalaunay nagtayo ng sariling conglomerate. Disiplinado, kalkulado, at bihirang magpakita ng emosyon. Iyon ang pagkakakilala sa kanya ng publiko. Ngunit sa gabing yun, walang kahit anong titulo o yaman ang makakapagligtas sa kanya mula sa katotohanang nasa harapan niya. Nakatayo siya sa labas ng intensive care unit. Suot pa rin ang mamahaling coat na tila hindi niya namalayang suot pa pala niya. Lumapit ang doktor sa kanya. Mr. Alonso. Hindi agad sumagot si Percy. Nakatingin lang siya sa saradong pinto. Doc, how's my wife? Stable na ba siya? Saglitan nag-atubili ang doktor bago sumagot. I'm sorry, sir. Ginawa po namin ang lahat. What do you mean? Kanina okay pa siya. She was talking to me. Nagkaroon po ng severe complications pagkatapos ng delivery. We tried to control it, pero hindi na po kinaya ng katawan niya. So, you're telling me wala na siya? Tumango ang doktor. Nanatili lang siya nakatayo ngunit unti-unting nauupos mula sa loob. Sir, muli siyang kinausap ng doktor. Your babies are safe po. 3 sila, all girls, nasa neonatal care unit. Hindi agad siya gumalaw. May 3 buhay na nagsisimula kapalit ng isang buhay na nawala. Pwede ko ba sila makita? Of course, sir. This way po. Pagdating sa nursery, sinalubong siya na mahinang iyak na mga sanggol. Tinuro ng nurse ang 3 incubator. Sir, sila po yung mga anak nyo. Lumapit siya roon. 3 maliit na nilalang ang nasa harapan niya na pare-parehong nakapikit at pare-parehong humihinga ng marahan. They're so small. Mahina niyang sabi. Normal lang po yan for newborn, sir, pero malalakas po sila. Sagot ng nurse. Hindi niya inalis ang tingin sa mga ito. Hindi nila alam na wala nang mama nila. Makalipas ang ilang segundo, muli siya nagsalita. Make sure they get the best care. Anything they need, just give it. Yes, sir. Naka-priority na po sila. Dahan-dahan niyang ipinikita mga mata saka muling nagmulat. I will take care of you. Hindi ko kayo pababayaan. Sa kabilang banda, sa charity ward ng ospital, bahagyang umangat ang ulo ni Georgia mula sa pagkakayuko sa tabi ng duyan ng isang sanggol. Sanay na siya sa iba't ibang amoy at ingay sa ospital, ngunit ngayon, iba ang amoy ang naaamoy niya. Naamoy mo rin ba yun? Tanong ng isa pang volunteer na nasa kabilang dako ng ward. Tumango siya't bahagyang kumunutan noo. Oo, parang may bagay na nasusunog. Hindi pa sila nakakapagtanong na biglang tumunog ang mga alarm sa loob ng ospital. Code Red! Code Red! Sigaw ng isang nurse habang nagmamadaling pumasok sa ward. May sunog sa S-wing ng ospital! Kailangan nating ilabas agad ang mga sanggol! Agad na kumilos ang lahat ng tao sa ward. Georgia, tulungan mo kami rito! Tawag ng nurse. Yes po! Sagot niya at agad na lumapit. Nanginginig ang kamay ni Georgia habang binubuhat ang isang sanggol na bago pa lamang dumating sa ward kanina. Napakaliit ang bata at mas maputla kaysa sa ibang mga sanggol. Parang mas mahina din ang paghinga nito. Ma'am, kasama po ba ito sa charity ward na listahan? Tanong niya. Saglit na lumingon ang nurse. Ilagay mo muna siya dyan. Susuriin natin mamaya kung saan talaga siya dapat. Una nating gawin ay ilabas sila sa ligtas sa lugar. Okay po. Maingat niyang inilagay ang sanggol sa tabing duyan. Ngunit habang ang lahat ay nagmamadali, may isa pang nurse sa biglang lumapit at mabilis na inilipat ang mga ID tag ng mga sanggol. Pakihawak naman ito. Ay, hindi, doon pala dapat. Ma'am, alin po ba talagang tamang ID para sa kanya?
ilabas na muna natin ang lahat ng mga sanggol. Sandali siya natigilan at tumingin sa maliit na papel na nakasabit sa pulso ng sanggol. Hindi na niya makita na maayos kung yun pa rin ba ang orihinal na ID tag ng bata. Ngunit wala na silang oras para magtanong pa. Kinuha niya ang duyan ng sanggol at sumunod sa paglabas ng ward. Sa hallway ng ospital, mas malinaw ng kaguluhan. May mga pasyenteng itinutulak gamit ang wheelchair. May mga nurse na halos sumisigaw na dahil sa bilis sa mga pangyayari. Dito po! Ditong exit! Linisin natin ang daan para sa mga sanggol! Bilis na! Bilis na! Mahigpit na hawak ni Georgia ang duyan habang naglalakad sa pasilyo. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso, kasabay ng pag-iyak ng ilang sanggol sa paligid niya. Ngunit ang batang hawak niya ay masyadong tahimik. Hey, okay ka lang ba? Nandito lang ako, huwag kang mag-alala. Sabi niya sa sanggol. Paglabas sila sa emergency exit ng ospital, sinalubong sila ng malamig na hangin at ng mga taong nagkakagulo sa labas. Dito muna, ilagay natin ang mga sanggol dito. Utos ng head nurse habang inaayos ang pansamantalang lugar para sa mga ito. Isa-isa nilang inilapag ang mga duyan sa mahabang mesa. Suriin natin yung mga ID tag, banggitin ang mga pangalan sa listahan. Sigaw ng isa pang nurse. Dahan-dahan nilapag ni Georgia ang duyan ng sanggol na hawak niya. Ma'am, ito po yung ID tag ng bata. Sabi niya at iniabot ang papel na nakasabit sa pulso nito. Kinuha yun ng nurse at mabilis sa tinignan. Okay, ilagay muna natin siya sa grupong ito. Muli siyang tumingin sa sanggol. Mas maayos na ngayon ang paghinga nito. Ngunit nananatili pa rin itong mahina. Hindi tulad ng ibang mga sanggol na umiiyak at gumagalaw. Ang tahimik niya talaga. Bulong niya sa sarili. Napansin niya na ang batang hawak niya ay napunta sa grupong itinuring na orphan ng mga sanggol na walang nakatalagang magulang o guardian sa listahan dahil sa pagkakamali ng mga ID tags. Dumating ang mga social worker mula sa DSWD. Seryoso ang mukha ng mga ito habang kinakausap ang head nurse at pinipirmahan ng mga dokumento. Dahil sa nangyari, marami kayong kailangang ilikas at ayusin. Hindi kakayanin ng ospital na asikasuhin lahat lalo na yung mga walang guardian sa ngayon. Kailangan namin silang ilipat sa pansamantalang shelter. Naiintindihan namin, ma'am. Kaso yung iba dyan, lalo na yung mga premature at mahihina, baka hindi makayanan ng biyahe o ang paglipat-lipat. Delikadong kalagayan nila. Saad ang head nurse. Lumapit si George at hindi mapigilan ang pag-alala habang nakatingin sa mahinang sanggol. Ma'am, pwede po ba ako magsalita? Lumingon ang social worker at ang nurse sa kanya. Ikaw ba yung volunteer na kasama namin? Opo. Matagal na po akong volunteer dito sa charity ward. Alam ko po ang kalagayan ng mga batang ito. Tumingin siya sa social worker at seryosong nagsalita. Yung batang hawak ko po kanina, napakahina niya. Kung ililipat pa po siya sa ibang lugar o sa shelter kasama na marami, baka hindi niya makayanan. Araw-araw po ako nandito. Alam ko paano siya alagaan. Tama po kayo, ma'am. Si Georgia isa sa pinaka-maasahan namin. Kilala na namin siya, tiwala kami sa pag-aalaga niya. Kung may po pwedeng mag-alaga sa kanya dito mismo o sa malapit habang inaayos ang lahat, siya yung pipiliin namin. Sang-ayon ng isang nurse. Napaisip ang social worker at tinignan ang listahan. Ang protocol po talaga sa center o shelter dadalhin. Pero dahil emergency situation ito at critical ang kondisyon ng mga bata, pwede naman tayong gumawa ng paraan. Pwede tayong magkaroon ng temporary custody arrangement. Ano pong ibig sabihin nun, ma'am? Tanong niya. Ibig sabihin, sa ilalim ng pangangasiwa ng DSWD at ospital, ikaw ang opisyal na itatalaga bilang pansamantalang foster custodian. Ibibigay namin sa iyong bata para alagaan pero may pipirmahan tayong kasunduan. Lumiwanag ang mukha ni Georgia pero agad ding naging seryoso. Gagawin ko po. Kahit ano po, kukunin ko po siya. Pero Georgia, kailangan mong intindihan ito na mabuti. Temporary lang ito. Hindi habang buhay na sa iyo ang bata. Responsibilidad mong ibalik siya sa amin sa oras na mahanap ng tunay niyang pamilya o kapag handa ng ospital na tanggapin siya ulit. Naintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po.
Gusto ko lang pong siguraduhin na ligtas siya at maayos ang pakiramdam niya. Hindi ko po siya pababayaan. Sigurado ka na ba rito, Georgia? Malaking responsibilidad ito at baka may mangyari pa. Anang head nurse. Kusa po ako nagvo-volunteer. Mas pipiliin ko pong ako mag-alaga kaysa makita siya nahihirapan sa ibang lugar na hindi ko alam kung maasikaso ba siya ng tama. Dahil sa rekomendasyon ng ospital at sa kusang loob na pag-aalok ni Georgia, pumayag ang DSWD. Pinaupo siya at pinapirma ng mga dokumento. O sige, dahil kilala ka naman dito at may experience ka, aaprubahan natin to. Ito yung papers of temporary custody. Sa'yo muna mapupunta ang bata. Pero tandaan mo, anumang oras na may mag-claim o kailangan na siyang ibalik, kailangan sumunod ka agad. Opo, pangako po. Kinuha niya muli ang sanggol at niyakap na mahigpit. Okay na, baby. Tayo muna magkasama. Sasamahan kita hanggang sa maging maayos ang lahat. Maingat niyang kinalong ang sanggol na balot sa puting tela at saka umuwi. Sandali lang to, ibabalik din kita sa tamang lugar. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka at maayos ang pakiramdam mo. Huminto ang sasakyan niya sa harap ng isang malawak at marangyang mansyon. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Mahigpit pa rin niyang yakap ang sanggol. Pagbukas pa lang ng pinto ng bahay, agad siyang sinalubong ng isang malamig na tingin. Georgia. Nakatayo sa gitna ng sala ang isang babae. Halata sa mukha nito na hindi natutuwa sa pagdating niya. Si Beatrice, ang kanyang panganay na kapatid. At sa likod nito ay nakaupo sa sofan dalawa pa niyang kapatid sa ama. Pareho nakatingin sa kanya na parang istorbo lang siya. Late ka na naman. Hindi to boarding house na pwede kang umuwi kahit anong oras mo gusto. Dagdag pa nito. Nasanay na siya sa ganong paraan ng pakikipag-usap ng kanyang kapatid. Ngunit napansin ng isa pa niyang kapatid na si Joshua ang hawak niya. Wait. Tumayo ito at lumapit ng kaunti. Ano yung hawak mo? Bahagyang napahigpit ang hawak niya sa sanggol. Isang sanggol. Sagot niya ng diretsyo. Obviously. Ang tanong ko, kanino yan? Galing to sa ospital kung saan ako nag-volunteer. May emergency kanina at nagkaroon ng pagkakamali sa paglalagay ng mga pangalan ng mga bata. Ako na lang muna mag-aalaga sa kanya ngayon. Mag-aalaga? Kaya dinala mo rito sa bahay? Tanong nito. Hindi to lugar para tumanggap ng mga bata na hindi natin alam kung kanino. May mga batas at tuntunin tayo rito sa bahay. Wika ni Beatrice. Alam ko naman yun. Kailangan lang may magbantay sa kanya. Temporary lang. Kung ganon, bumalik ka na lang sa ospital. Mabilis sa sagot ng isa pa niyang kapatid na si Jane. Hindi naman yan ang problema namin. Hindi niyo rin naman to problema. Ako may pananagutan sa kanya. Sagot niya. Ano yung ingay na naririnig ko? Isang mas malalim na boses ang pumutol sa tensyon sa sala. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa hagdan ng kanilang ama. Dad, nag-uwi siya ng bata rito oh. Sumbong ni Jane. Napatingin na lalaki sa kanya. Hindi naman galit ang mukha nito. Georgia, lumapit ka rito. Napatingin ang ama niya sa maliit na bata sa mga braso niya. Kanino to? Tanong nito. Galing po sa ospital kung saan ako nagvo-volunteer. May emergency kanina at nagkaroon ng pagkakamali sa paglalagay ng mga pangalan ng mga bata. Hindi ko po kayang iwan siya doon mag-isa. Kaya nag-volunteer po ako magbantay muna sa kanya pansamantala. Dad, hindi pwedeng basta na lang siya magdala ng kung sino-sino rito sa bahay natin. Buwelta ni Beatrice. Kung ganon, manatili siya rito. Dad! Sabay-sabay na protesta ng kanyang mga kapatid. Sabi ko manatili siya rito. Kung walang ibang mag-aalaga sa kanya ngayon, tayo na lang ang gagawa. Salamat po, sabi niya. Huwag kang magpasalamat agad. Ikaw ang may pananagutan sa kanya habang narito siya. Siguraduhin mo walang mangyayaring masama sa batang yan. Opo, Dad. Pagpasok niya sa kanyang silid, maingat niyang inilapag ang sanggol sa kama. Umupo siya sa tabi nito. Bahagya itong gumalaw at ang maliit itong kamay ay dumikit sa daliri niya. Napangiti siya. Habang narito ka sa tabi ko, aalagaan kita mabuti.
Habang pinapadede ni Georgia ng gatas ang sanggol, biglang may kumatok na malakas sa pinto ng kanyang kwarto. "Ma'am Georgia, kailangan po kayo sa ibaba!" Sigaw ng kasambahay. Agad siyang napatayo. "Bakit po? Ano po nangyari?" "Si Sir po bigla pong nahilo. Dinala na po siya sa kanyang kwarto. Nandito rin po yung doktor para suriin siya." Hindi na siya nagtanong pa. Mabilis niyang inilapag ang bote ng gatas. Inayos ang kumot ng sanggol. Pinalibutan ito ng unan at tumakbo palabas ng kanyang silid. Pagdating niya sa master's bedroom, bumungad sa kanya matinding tensyon sa paligid. Nakatayong kanya mga kapatid sa gilid ng kama habang abala ang doktor sa pagsusuri sa kanilang ama na nakahiga na. "Ano nangyari sa kanya?" Agad niyang tanong at lumapit. "Huwag kang lalapit pa, kami na bahala rito." Matalim na saad ni Beatrice, ngunit hindi siya umatras sa kanyang kinatatayuan. Lumapit siya sa kabilang dako ng kama. "Dok, kumusta na po siya?" Diretsong tanong niya. Saglit na tumingin ang doktor sa kanya bago sumagot. Tumaas po ang blood pressure niya at may mga palatandaan na napapagod siya ng sobra. Kailangan niya magpahinga at iwasan ng mga bagay na nakapagbibigay sa kanya ng stress. May iba pa po bang problema sa kalusugan niya? Wala naman, pero kailangan natin siyang bantayan. Sagot ng doktor. Samantala, nagkatinginan ng kanyang mga kapatid na parang may planong binubuo. At dahil sa nangyari ngayon, mas kailangan nating maging maingat kung sinong papasukin at anong gagawin sa bahay na ito. Ani Beatrice. Hindi na kailangan sabihin pa kung anong ibig nitong sabihin. Alam niya na ang tinutukoy nito ay ang sanggol na dinala niya. "Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng diretso sa akin." Hamon niya rito. "Ikaw at yung batang dinala mo rito, hindi doon tamang panahon para maglaro ka ng bait-baitan at tagapagligtas. Hindi ako naglalaro ng anuman. May buhay na nakasalalay sa sitwasyon na ito." Nanlaki ang mga mata ni Beatrice sa naging tono niya. "May buhay na nakasalalay? At kailan ka pa naging responsable sa kahit ano, Georgia? Hindi ko kailangan patunayan sa'yo kung anong kaya kong gawin. Pero hindi ko rin hahayaan na maliitin mo ako, lalo na kung may inosenteng batang nadadamay." Napairap ito. Inosente? Hindi nga natin alam kung kanino galing ang bata. For all we know, baka may problema pang dadalhin niyan sa bahay natin. Kung may problema man sa kanya, lalo siya nangangailangan ng pag-aalaga. Stop acting like a saint. Hindi ito bahay ang punan, Georgia. Hindi mo pwedeng dalhin ang kung sino-sino rito dahil lang sa gusto mo. Bakit? Dahil ba hindi siya pasok sa standard mo? O dahil hindi mo kayang kontrolin ang sitwasyon? What's your tone? Huwag mong kalimutan kung sino ka sa bahay na ito. At iyon ang puntong may pumutok sa loob niya. Hindi ko nakakalimutan. Pero mukhang ikaw nakakalimot na. Hindi mo pag-aari ang buhay ko. Napasinghap ang lahat. Kahit ang ama nila na nakahiga ay bahagyang gumalaw. Enough. Lahat ay napatingin sa kama. Dahan-dahang iminulat ng kanilang ama ang mga mata. Agad siyang lumapit sa matanda. "Dad, please, magpahinga po kayo." Ngunit bahagya siyang pinigilan ng kamay nito. Tama ka. Kung may buhay na kailangang alagaan, hindi natin dapat ito pinagtatalunan. Bahagyang napabaling ang tingin nito kay Beatrice. At ikaw, huwag mong gawing dahilan ng sitwasyon para kontrolin ang lahat. Napatikom ang labi ni Beatrice. But Dad, That's enough, Beatrice. tuluyang nanahimik ang babae. Muling napatingin ang ama sa kanya. Ang batang yon, mananatili muna rito at ikaw ang bahala sa kanya. Sa kabilang banda, mabilis ang lakad ni Percy sa mahabang hallway ng ospital. Kasunod niya ang kanyang assistant at ang head nurse na pilit na nagpapaliwanag sa kanya. "Sir, sinusuri po namin ang lahat ng mga sanggol. May pagkakataon na nagkaroon ng pagkakamali sa kanilang pagbabalik ng panahon ng paglilikas." Pagkakataon lang. Sinabi mo hindi kayo sigurado kung nasa ng isa sa mga anak ko, di ba? Ginagawa po namin ang lahat na makakaya para hanapin siya. Hindi yun sapat. Hanapin niyo siya. Yes, sir. Pagliko niya sa isang mas tahimik na koridor, bahagyang bumagal ang kanyang mga hakbang. Pagod na siya dahil sa lahat na nangyayari sa kanya. Sandali siya napahinto para huminga ng malalim, ngunit may biglang bumangga sa kanya. "Paumanhin po." Naputo lang sasabihin ng babae nang mapatingin ito sa kanya.
Bahagyang kumunutan noon niya nang maaninag ang mukha nito. Ngunit unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang babae. Georgia? Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kaguluhan ay makakakita siya ng mukha mula sa isang bahagi ng buhay niyang matagal na niyang iniwan. Hindi agad nakasagot si Georgia. Bahagya lamang ito napaatras na tila nagulat din sa pagkakakita nila. Ngunit mas mabilis itong naibalik ang sarili kaysa sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sandaling nag-atubili ito bago sumagot. Nag-volunteer ako dito sa charity ward. Noong 1 linggo, may nangyaring sunog sa East Wing. Bahagyang nag-angat ang tingin si Georgia. Alam ko, nandun ako. Then you saw what happened? You saw the evacuation? Percy, Nasaan ang mga sanggol? Especially the ones from neonatal care. bahagyang nanigas ang katawan ng babae at hindi yun nakaligtas sa paningin niya. Sumagot ka, nasan sila? Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Na-evacuate sila lahat. Dinala sa safe area then ibinalik sa ward pagkatapos. Lahat? Ulit niya. Lahat. Sagot nito. Isa sa triplets ko nawala at hindi mahanap. Tell me, may alam ka ba? Ngunit bago pa man makapagsalita si Georgia, biglang sumingit ang boses ng assistant niya mula sa likuran. Sir, nahanap na po namin na records. May ilang sanggol lang hindi tugma sa ID tag sa logbook. Explain. May mga batang natag-as, orphaned, na dinala sa pangangalagi ng DSWD. Maaring naroon ng isa sa triplets. What? Malamig niyang tanong. Hindi pa po malinaw ang lahat sa kayon, sir. Hindi malinaw? Then make it clear. Kausapin niyo lahat at dapat kausapin. Bilisan niyo! Yes, sir. We're coordinating na po with the ward staff and the security office para matrace. I want answers now! Understood, sir. Ayusin ko na po agad. Tumango ang assistant at agad na tumalikod para kumuha ng cellphone at tumawag sa iba pang staff. Sa kabilang banda ay nanatiling nakatayo si Georgia pagkatapos umalis si Percy. Georgia, okay ka lang ba? Tawag ng isang nurse na si Ate Maylene na napadaan. Oo. Okay lang ako, Ate Maylene. Medyo pagod lang siguro. Medyo magulo pa rin sa records, no? Ang daming nagkapalit-palit ng ID tags at cribs. Kahit kami nahihirapang magayos. Oo nga po masyadong magulo. Tanging ang DSWD worker lang at ilang nurse na nakakaalam na isa sa sanggol ang nasa sa kanya. Pero hindi naman siya sigurado kung kay Percy ang sanggol na nasa kanya. Samantala, mabilis ang lakad ni Percy papunta sa kabilang wing ng ospital. Kasunod niya si Marco at ilang security guard na inutusan niya. Sir, ito po siya. Sabi ng head nurse na si Doktora Santos. Itinurong isang batang babae na nakaupo sa isang upuan sa tabi ng counter, kausap ng isang junior nurse. Are you the volunteer from charity ward? Diretsong tanong niya. Opo sir, ako po si Riza. Nag-volunteer po ako para tumulong sa evacuation. You handled one of the babies during evacuation. Opo, marami po kaming hinawakan na babies that time sir. Lahat po kasi sila kailangang ilabas agad dahil sa usok. May hawak ka bang baby na walang ID? Yung parang hindi nakasabit o natanggal siguro. Saglit ito nag-isip. Sir, meron po siguro. Nagkaroon po kasi ng kalituhan noon at may isang baby na napunta sa akin. Tapos may nurse na dumating at nagsabi na ilipat ko raw siya sa ibang crib dahil doon daw dapat siya. Hindi ko na po maalala kung alin doon Lahat po kasi sila parang pare-pareho lang. Try to remember, ang itsura ng baby, may marka ba o kahit anong kakaiba? Sir, sobrang gulo po kasi noon Ang priority po namin is mailabas lahat ang babies ng ligtas. Hindi po namin naisip na tignan pa yung mga ID tags. May napansin ka bang kakaiba? May ibang tao bang lumapit sa baby na yun? O may ibang volunteer na tumulong sa'yo? Wala naman po sir, lahat po kami nagtutulungan lang. Baka pong ibang nurse na nakakaalam kung saan napunta yung baby. Continue checking. Utos niya sa mga staff na nakatayo sa tabi niya. Review all CCTV footage mula pa sa simula ng evacuation. Cross-check every record ng mga babies at volunteers. Yes sir, sasabihin na po namin sa lahat. Makikipag-usap din po kami sa DSWD kung saan dinala yung mga babies na tagged as orphaned. Sa kabilang banda, pagbalik ni Georgia sa mansyon na gabing yun,
Tila mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay kaysa sa karaniwan. Hindi pa man siya tuluyang nakakatapak sa sala, ay ramdam na niyang tensyon. Nandoon silang lahat. Nakatayo si Beatrice sa gitna habang ang dalawa pa niyang kapatid ay nakaupo sa sofa. Naghihintay lang ng tamang sandali para magsalita. Sa kabilang dako, nakaupo ang kanilang ama sa paborito nitong upuan. Dumating ka na rin. Malamig na bunga ni Beatrice. May kailangan po ba kayo? Meron nga, at mukhang ikaw yung sentro ng buong usapan ngayon. Sagot ni Jane. Napatingin siya sa ama. Bahagyang tumango ito. Tila nagbibigay ng pahintulot na simula ng talakayan. Georgia, may desisyon na akong ginawa at kailangang marinig niyo ito. Bahagyang kumabog ang dibdib niya, ngunit pinanatili niyang kalmado ang mukha habang hinahaplos ang malambot na buhok ng sanggol na kinuha niya muna sa kwarto niya bago hinarap ang pamilya. Kaninang wala siya, iniwan niya muna ito sa isa sa mga kasambahay. Ano po yon, Dad? Panahon na para ayusin kong paghahati ng mga ari-arian at negosyo ng pamilya. Hindi ko na kayang ipagpaliban pa ito. Agad na nag-ibang ekspresyon ng kanyang mga kapatid. Dad, bakit bigla-bigla? Hindi pa naman kayo matanda para mag-isip ng ganyan. Singit ni Beatrice. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako makakapagdesisyon ng ganito kalinaw ang isip. At dahil gusto kong malinaw ang lahat habang kaya ko pang magsalita at ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Naging tahimik ang buong sala. Lahat kayo'y may karapatan, hindi lamang sa mana, kundi sa responsibilidad sa mga negosyong pinaghirapan natin. At isa sa inyo magiging CEO ng kumpanya. Nagsalita si Beatrice. Of course, ako naman talaga ang nararapat. Hindi ikaw. Si Georgia napili kong hahawak sa kumpanya. Putol ng matanda. Ano? Dad, baka nagkakamali ka lang. Hindi ako nagkakamali. Mariing sagot ng ama nila. Dad, sigurado po ba kayo? Hindi ko po inaasahan to. At alam ko naman na mas maraming alam si Ate Beatrice tungkol sa negosyo. Wika niya. Hindi ko kayo tinitignan bilang mga anak ko. Tinitignan ko kayo bilang mga tao na kayang dali ng kumpanya papunta sa mas magandang bukas. At ikaw ang nakita ko marunong magdesisyon ng maayos. She's reckless. Nag-uwi nga ng sanggol na hindi naman niya anak tapos ibibigay mo pa sa kanyang kumpanya? Ani Beatrice. Biglang napahigpit ang hawak ni Georgia sa bata. Ngunit mabilis niyang inayos ang pagkakahawak para hindi masaktan ng maliit itong katawan. Hindi pagiging reckless ang pag-aalaga sa isang bata na nangangailangan ng aruga. Hindi mo pa nga alam kung saan galing yan o kanino siya talaga. At ngayon, bibigyan mo pa siya ng mas malaking responsibilidad? Paano na lahat ang pinaghirapan natin? Singhal nito. Enough, Beatrice. Hindi ko ibibigay ang posisyon na ito para sa mga taong iniisip lang ang kanilang sarili. Singit na matanda. So what? I've been here longer. Ako nag-asikaso at nag-manage ng mga major deals natin for years. At ilang beses ka na nagdesisyon ng basta-basta na hindi iniisip ang epekto sa mga empleyado at sa ibang departamento. Kailangan natin ng isang lider na may puso't isip. Pagkatapos ng diskusyon, bumalik si Georgia sa kanyang silid, dalang sanggol. Dahan-dahan niyang inilapag ang bata sa maliit na kama na kabibili niya lang. Agad itong gumalaw at bahagyang umiyak. Nandito lang ako, anak. Mahina niyang sabi habang hinahaplos ang maliit itong braso. Huwag ka nang umiyak. Unti-unting tumahimik ang sanggol. Ngunit nasubukan niyang tumayo at lumayo para kumuha ng tubig, ay agad itong umiyak ng mas malakas kaya napahinto siya. Lumapit siya muli at kinarga ang bata. Agad itong tumahimik. Napabuntong hininga siya. Hindi pwede to. Kailangan ko maganda para ibalik ka sa tunay mong pamilya. Lumipas pa ang ilang araw, ngunit malinaw na nakasanayan na siya ng bata at tila naging bahagi na rin ito ng kanyang araw-araw na buhay. Hindi na kasi muna siya nag-volunteer sa ngayon dahil nag-focus siya sa pag-aalaga ng sanggol. At hindi niya inaasahang makakatanggap agad siya ng tawag mula sa ospital. Ma'am Georgia, si Ate Maylin to. Anang nurse na kausap niya noon. Opo, Ate Maylin, kumusta po kayo? Okay naman ako, ma'am. May update lang po ako sa inyo tungkol sa investigation tungkol sa sanggol. May isa pa ring sanggol na hindi pa matukoy ang tunay na magulang.
at mukhang lumalalim ng issue, Mama. Nanlamig ang kamay niya habang hawak ang telepono. Ano pong ibig sabihin? May involved na pong legal team at ang ama ng isang batang nawawala ay ang bilyonaryo, si Mr. Percy Alonso. Bahagya siya napapikit. Actively searching na po siya sa lahat ng posibleng lugar at hindi po siya titigil hanggat hindi niya nahahanap yung anak niya, Ma'am. At nakausap ko ng DSWD, in-inform na nila si Mr. Alonso tungkol sa pagiging temporary foster parent niyo sa isa sa mga sanggola. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Alam niyang hindi na niya maaaring ipagpaliban pa yun. Hindi patas sa bata, hindi patas sa tunay nitong pamilya, at lalong hindi patas sa sarili niya na magpanggap na wala itong ibang pamilya na nagmamahal at naghahanap dito. Okay po. Maraming salamat po sa update, Ate Maylina. Pagkababa niya ng tawag, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang kwarto. Napatingin siya sa sanggol na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa maliit na kama. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang desisyon, biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Ma'am Georgia? Boses ng kasambahay na si Yaya Linda. May bisita po kayo sa baba. Gusto po niya makausap kayo agad. Sinong bisita? Tanong niya. Si Mr. Percy Alonso po, ma'am. Sabi po niya importante pong kanyang ipinunta rito. Bumaba si Georgia. Agad niyang natanaw si Percy na nakatayo sa gitna ng sala. Ngunit mas lalong tumindi ang tensyon sa sala dahil hindi ito nag-iisa. Nakatayo rin ang kanyang ama sa kabilang panig ng silid. Sa gilid ay naroon si Beatrice at ang dalawa pa niyang kapatid. Mr. Alonso, anong sadya mo sa amin? Mahinahong bungad ng kanyang ama. Hindi agad sumagot si Percy. Sa halip, diretso itong tumingin sa kanya. Alam mo kung bakit ako narito? Malamig ditong sabi. Napahigpit ang kanyang hawak sa railings ng hagdan bago tuluyang bumaba sa huling baitang. Percy, mahina niyang sambit. Nasaan ang bata? Diretsong tanong nito. Nasa kwarto ko siya. Then, bring her down. Hindi yun pakiusap. Isa yung mariing utos na parang bato na ibinagsak sa sahig. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang nagsalita ang kanyang ama. Hindi pwede. Napaningon si Percy sa matanda. At bakit hindi? Dahil wala pang malinaw at konkretong ebidensya na ikaw ang tunay naman ng batang yon. Sagot nito. Bahagyang natawa si Percy. Excuse me, I lost one of my triplets. May record ang ospital mula sa panganak hanggang sa mga dokumento. May discrepancy silang natuklasan. At ngayon ay may batang nasa bahay niyo na galing sa ospital kung saan nanganak ang asawa ko. Ano pang proof ang kailangan niyo? Proof na hindi batay sa chance o haka-haka. Hindi pwedeng basta na lang naming ibigay ang isang bata sa sino man sasabihing siyang magulang. I know what I'm saying. I feel it in every part of me. I'm asking you one last time. Nasaan ang bata? Tanong nito. Nasa itaas nga, pero hindi mo siya basta-basta pwedeng kunin ngayon. Why not? Agad itong balik. Dahil hindi pa sigurado ang lahat, hindi pa tapos ang proseso ng pagtuklas ng totoo. At hindi ko rin pwedeng basta na lang ipagkatiwala siya kung may duda pa tayo nararamdaman. Duda? I'm her father. I know it in my heart. Hindi ko siya pwedeng iwan sa isang lugar na hindi ko alam kung ligtas ba siya o hindi. Sa tingin mo ba hindi ligtas ang batang yun dito sa bahay namin? Na hindi namin siya alagaan na maayos? Tanong ng kanyang ama. Hindi agad sumagot si Percy. Ngunit sapat ng katahimikan nito bilang sagot. Kung ganun, mas lalong wala kang karapatang kunin siya hanggang sa hindi mo maipakita ang lahat ng kailangang patunayan. Anya. Sana man lang, nagsama ka ng DSWD o staff ng ospital. Kapag sila nagsabing ibigay ko sa iyong bata, hindi ako magdadalawang isip na ibigay nga siya sa iyo. Fine, I will leave. For now. Ngunit bago pa tuluyan tumalikod si Percy, muli itong tumigil at nagsalita. This isn't over. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. Sa sandaling sumara ang pinto, ay tila doon lang muling nakahinga ang lahat sa sala. Sa pamamagitan ng masusing investigasyon, mga medikal na talaan at DNA testing, walang duda na napagtanto ang katotohanan na ang sanggol na nasa pangangalaga ni Georgia ay isa nga sa triplets ni Percy Alonso.
Agad na sinundo ni Percy ang anak kasamang ilang tauhan ng DSWD at staff ng ospital sa bahay ni na Georgia. Hindi niya kinausap ang babae. Ang mahalaga lang sa kanya ay makuha ng anak. Hindi nito alam kung anong stress ang ginawa nito sa kanya. Kumpleto ang lahat ng kagamitan sa bahay niya, mula sa mamahaling crib hanggang sa mga gamit pang aruga. May mga yaya, nurse at espesyalista ang handang tumulong sa anumang pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, iisa lang ang tunog na nangingibabaw sa buong bahay. Ang walang tigil at tila walang katapusang iyak ng sanggol. Why is she still crying? Mariin tanong ni Percy habang nakatayo sa gilid ng creek. Sir, napadede na po namin siya. Napalitan na rin po ng bago't malinis sa diaper. Sinubukan na rin po namin siyang kantahan at ihele pero parang wala po talagang epekto. Sagot ng isa sa mga yaya. Okay, give her to me. Maingat niya itong kinuha. Inayos ang pagkakakapit para hindi ito masaktan. Ngunit sa sandaling nasa bisig na niya ang bata, lalo lamang itong umiyak na malakas. Okay lang. Nandito ang daddy mo. Mahina niyang sabi. Mas lalong naging desperado ang iyak ng bata. Nagkatinginan ng mga tauhan sa gilid. Lahat ay walang alam kung ano ang dapat gawin. Sir, baka po nasanay po siya sa nag-alaga sa kanya noon. Maingat na sambit ang isang yaya. No, hindi pwede yun. Bulong niya sa sarili, ngunit alam niyang may bahagi sa kanya na nagsasabing baka tama ang hinala nito. Muling umiyak na malakas ang sanggol, halos hindi na mapatahan kahit anong gawin ng mga tao sa paligid. Lumipas ang ilang oras, walang nagbago. Mas lalong naging magulo sa buong mansyon. Pagod na siya sa pakiramdam na kahit gaano pa siya kayaman at makapangyarihan, wala siyang magawa para mapatahan ang sarili niyang anak. Kinuha niyang kanyang telepono mula sa bulsa. Pinindot niyang isang pangalan na nakasave doon. Isang pangalan na hindi niya inaasahang tatawagan sa ganon sitwasyon. Sa kabilang linya, bahagyang nagulat si Georgia nang makita ang pangalan ni Percy na tumatawag sa kanya. Kanina pa siya nag-aalala. Hindi siya makatulog na maayos dahil parang may isang bahagi sa kanya na nag-aalala para sa bata. Sandali siya nag-isip at nag-atubili bago sinagot ang tawag. Hello? Mahina niyang sabi. Georgia. Isang salita ngunit naramdaman niya agad ang bigat ng sitwasyon. Napakagat siya sa labi. Anong kailangan mo? Diretso niyang tanong. Umiyak siya, hindi siya tumitigil. Natigilan siya sa narinig. Parang may isang bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Ano? Bakit? Napadede mo na ba siya? Napalitan na ba ng diaper? Baka may lagnat o kung ano pa. Everything is checked, Georgia. Lahat na. May doktor pa nga rito ngayon para suriin siya at wala naman daw siyang sakit o anumang problema. Then, bakit siya umiiyak? Tanong niya. Hindi ko alam. Wala akong ideya kung ano yung kailangan niya. Ang gusto mo bang sabihin ay, hindi mo siya mapatahan kahit anong gawin mo? Hindi agad sumagot si Percy at doon niya nakuha ang sagot. Percy, I think she's looking for you. Alam kong ayaw mong marinig to pero parang ikaw lang makakapagpatahimik sa kanya. Hindi pwede yun. Nasa iyo na siya, Percy. Ikaw ang ama niya. I know. Alam kong akong ama niya at ginagawa kong lahat na makakaya ko para alagaan siya. Pero hindi sapat. Wala akong magawa. Muling umiyak ang sanggol sa kabilang linya. Please, hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko kayang pakinggan ang pag-iyak niya ng ganito. Dagdag nito. Iyon ang unang beses na narinig niyang humingi ng tulong ang lalaki sa kanya at hindi niya yun kayang baliwalain. Pupunta na ako. Pagdating ni Georgia sa mansyon ni Percy, agad siyang sinalubong ng kaguluhan at pagkabilisa ng mga tauhan. Hindi na siya pinigilan pa o tinanong ng mga gwardya dahil alam ng mga ito kung bakit siya naroroon. Pagpasok pa lang niya sa sala, nakita niya si Percy na hawak ang sanggol habang nakaupo sa sofa. Give her to me. Agad niyang sabi. Maingat na ibinigay ng lalaki sa kanya ang bata at sa sandaling makuha niya ito at hinaplos ang malititong likod, agad niyang binulong. Hey anak, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Parang isang himala. Unti-unting humina ang iyak ng bata. Mula sa malakas sa pag-iyak, naging mahinang hikbi na lamang yon hanggang sa tuluyan itong tumahimik. Napatingin ang lahat ng tao sa silid at lahat ay hindi makapaniwala sa nakita. Maging si Percy ay nanatiling tahimik.
I don't like this. Ayoko makita na kailangan niya ng iba para tumahan. Mahinang sabi nito. Hindi ko rin gusto to, Percy. Alam kong hindi dapat ganito, pero hindi natin mapipigilan kung ano yung nararamdaman ng bata. I think you need to stay. O kahit na pumunta ka rito tuwing kailangan ka niya. Naniga si Georgia sa sinabi nito. Hindi niya inaasahang maririnig yun. Ano? Percy, Hindi siya kakalma kung wala ka. At hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hindi ko kayang pakinggan ang pag-iyak niya ng ganito ulit. Teka lang naman. Hindi ganun kadali yun. Hindi ako basta-basta pwedeng manatili rito o pumunta-punta. Basta, dumating ka kapag kailangan ka niya. I don't care kung anong kailangan mong gawin o kung anong oras pa. Percy, This is not about us. It's about her. Kailangan natin siyang unahin. dahan-dahan napatingin si Georgia sa maliit na mukha ng bata. Ang mga daliri nito ay nakadikit pa sa kanyang damit. Sa sandaling yon, naramdaman niya na hindi na niya kayang baliwalain ang pangangailangan ng sagol. Temporary lang to. Mariin niyang sabi. Fine. Uuwi na ako ngayon. Tawagan mo ko kapag kailangan mo ko. Halos araw-araw ay naroon siya sa mansyon ni Percy. Unti-unti, nasanay na mga tauhan sa bahay sa kanyang presensya. Isang gabi, matapos mapatulog ang sanggol na si Sophie, umupo si Georgia sa maliit na sofa sa loob ng nursery. Mahina lang ang ilaw mula sa night lamp, sapat para makita ang paggalaw ng dibdib ng bata habang ito'y humihinga. Naroon din si Percy, nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Hindi na siya umiyak ngayong gabi. Anya. Dahil nandito ka. Lumapit ito at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Pinagmamasdan ng bata na mahimbing nang natutulog. Ang ilaw mula sa night lamp ay nagbibigay lang ng sapat na liwanag. Nagpapatingkad sa payapa nitong mukha. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa yan. Pag hawak ko siya, nagwawala. Pero sa'yo, parang may magic. Napangiti siya na mapait. Walang magic, Percy. Ang kailangan lang niya ay pagmamahal at pag-aaruga. Basic need lang yan ng isang bata. Pero hindi ko yan maibigay sa kanya. Kahit gaano ko pagustuhin. Napakayaman ko, nasa akin ang lahat. Pero hindi ko mapata ng sarili kong anak. Hindi ko kayang ibigay ang simpleng kailangan niya. Hindi nasusukat sa perang pagmamahal, Percy. Hindi yan mabibili. Mahinahong paalala niya. Naalala mo pa ba nun? Tanong nito. Alin doon? Maikling tugon niya kahit alam na niya kung saan patungo ang usapan. Tuwing tumatakas ako sa bahay, doon ako napapadpad sa lugar niyo. Sa kainan kung saan ka nagtatrabaho. Bahagya siya napangiti nang maalala ang mga araw na yon. Ang kabataan nila, ang mga panahon tanging simpleng saya lang ang hinahanap nila. Oo, naalala ko. Ikaw, anak ng mayamang pamilya, kumakain sa turo-turo at laging humihingi ng extra rice. Natatawa niyan sabi. Gusto ko yung pagkain doon. Gusto ko yung pakiramdam. Walang pressure, walang kasinungalingan. Wala akong iniisip kundi ang kumain at magkwento sa'yo. Parang doon lamang ako naging ako. Kaya nga tuwing nagpupunta ka, nagtataka kami. Bakit ang kagaya mo sa amin pumupunta? Ang dami namang mamahaling kainan. Dahil ikaw yung naroon, Georgia. Ikaw ang nagparamdam na may halaga ako. Hindi lang dahil sa pangalan ng pamilya ko. Nag-iwas siya ng tingin. Mahirap tanggapin ang mga salitang yun ngayon, lalo na sa kanilang sitwasyon. Pero naputol yun, di ba? Bigla ka na lang nawala. Nabalitaan ko na lang, kinasal ka na. Hindi ba naging sila? Nag-ghost pa rin siya. Bumuntong hininga si Percy. Wala akong magawa ng Georgia. Pinilit nila ako. Kaya pala pinili mong iwanan ako na walang paliwanag? Hindi mo ba naisip na mas masakit yon? Yung bigla kang mawawala na parang wala lang? Na parang wala nangyari sa atin? Alam ko nagkamali ako. Alam ko nasaktan kita. Pero naniniwala ako na yun yung tamang desisyon nun para protektahan ka. Hindi ko alam na mas masakit pala na makita ko may iba. Anong sinasabi mo? Ngayon ay puno ng pagtataka si Percy. Ang alam ko, may asawa ka na. Hindi ba, sabi nila, kaya ka umalis sa lugar natin dahil nag-asawa ka? Hindi. Hindi ako nag-asawa. Wala akong asawa, Percy. Kaya ako umalis dahil tumawag si Daddy. Noon ko lang nalaman na anak ako ng isang mayamang negosyante. Anak ako sa labas. Wala akong choice dahil pinalista ako ng kapatid ng nanay ko. Pero sa araw ng kasal mo,
Doon ko lang talaga inamin sa sarili ko na may nararamdaman ako sa'yo. I'm sorry sa lahat ng ito. Hindi ko man lang naisip kung anong mararamdaman mo noon. Hindi naman na kailangan. Hindi mo responsibilidad ang nararamdaman ko, Percy. Hindi mo kasalanan kung hindi tayo pwede noon. But I still hurt you. Kahit hindi ko sinasadya, nasaktan kita. Hindi siya sumagot. Dahil hindi niya kaya magsinungaling. Nasaktan siya noon. Sobrang sakit na parang literal na binasag ang kanyang puso. Tapos na yun. Matagal ko nang tinanggap yun. Mas mabuti siguro, kalimutan na lang natin yun. Lumipas sa mga buwan at unti-unting nagbago ang lahat. Hindi na madalas ang pagpunta ni Georgia sa mansyon ni Percy. Sa tulong ng mga bihasang yaya, natutunan na rin ng sanggol na kumalma kahit wala siya sa tabi nito. Mas pinili niyang ituon ang atensyon sa negosyo ng kanilang pamilya. Sa isang international business convention sa Singapore, muling nag-cruise ang landas nila ni Percy. Puno ng matingkad na ilaw, mga flash ng kamera, at mga taong may kanya-kanyang layunin at agenda. Nakatayo si Georgia sa gilid ng ballroom, hawak ang isang baso ng wine at pinagmamasdan ng paligid habang iniisip ang mga plano para sa susunod na taon ng kanilang kumpanya. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Napalingon siya at doon niya nakita si Percy na nakatayo. Ilang hakbang ang layo sa kanya. Same, akala ko nasa Pilipinas ka. Kailangan kong dumalo rito para sa isang proyekto ng kumpanya. Narinig kong ikaw na rin ang humahawak ng negosyo nyo. Oo. Hawak ko ng ilang major department sa kumpanya namin. Mga supply chain at international partnerships. Good, I knew you could handle it. Hindi naman lahat naniniwala na kaya ko eh. Marami pang nagdududa, lalo na si Ate Beatrice. I do, palagi ako naniniwala sa'yo. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang usapan, may isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanila. Miss Georgia, right? I've heard a lot about you from your father. I'm Daniel Chen, mula sa Hong Kong branch ng Sterling Enterprises. Magalang nitong bungad. Ngumiti siya at nakipagkamay. Nice to meet you, Mr. Chen. I've read about your company's work sa renewable energy. Napakaganda ng mga proyekto niyo. Pwede ba kita makausap mamaya tungkol sa potential collaboration? Baka pwede tayo magkasama sa isang proyekto dito sa Southeast Asia. Sure, sige. Pwede tayo magkita bukas sa conference room mo. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, napansin niyang bahagyang pagbabago sa mukha ni Percy. Tahimik ito, ngunit makikita ang pag-igting ng panga. I'll just be over there. Malamig nitong sabi bago tumalikod at naglakad papunta sa kabilang dako ng silid. Ilang minuto pa lumipas nang biglang may malakas sa kaluskos mula sa itaas ng venue. Isa sa mga bahagi ng lighting ring na nakasabit sa kisame ang bahagyang bumigay at nagsimulang gumalaw. Careful! Umalis kayo dyan! Sigaw ng isa sa mga tauhan ng venue, habang ang ibang mga bisita ay nagsimulang magtulungan at umalis sa pwesto. Nabigla si George at hindi agad nakagalaw. Napatigil siya sa kinatatayuan habang tinitignan ng ilaw na tila mahuhulog na. Ngunit bago pa man yun tuluyang mahulog, may isang taong mabilis na tumakbo papunta sa kanya at mabilis na hinila siya palayo. Napakapit siya sa dibdib ng taong yun, si Percy. Are you okay? Nag-aalala nitong tanong. Oo, okay lang ako. Sagot niya. Biglang hinawakan ni Percy ang magkabilang balikat niya at inilayo siya ng bahagya para tignan ang kanyang mukha. Ano nangyari sa'yo, Georgia? Bakit hindi ka agad nakakilos? Bakit ka nanatili doon? Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung tuluyan kang matamaan yun? Percy, calm down. Nagulat lang ako, hindi ko inaasahan. Nagulat? Nagulat? Georgia, hindi mo dapat hinahayaan ang sarili mong mapahamak ng ganyan. Patuloy nito. I know, Percy, I know. Pero hindi mo naman ako kailangan sigawan. Okay lang ako, di ba? Wala akong galos. Hindi mo kailangan magalit. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako. Galit ako sa sitwasyon. Galit ako dahil munti ka ng mapahamak. Galit ako dahil hindi ko kakayanin kung may mangyari masama sa'yo. At galit ako dahil hindi kita mabantayan sa lahat ng oras. Sa huling sinabi nito ay may kirot siyang naramdaman. Isang kirot na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Hindi mo naman ako kailangang bantayan, Percy. Kaya kong sarili ko. Matigas niyang sabi.
Kaya mo? Munti ka nang matamaan kanina. Ano gagawin mo kung hindi ko nakita? Hindi mo malaman ko napansin. Bakit? Ikaw ba dapat kong hanapin sa oras na yon? Nasaan ka? Hindi ba't nilayon mo ko? Hindi ba tumalikod ka na lumapit sa Mr. Chen? Bakit ngayon? Ikaw nagagalit. Natigilan ito. Napaawang ang labi at tila walang maisagot. Biglang dumating si Daniel Chen. Miss Georgia, are you alright? I saw what happened. Ang bilis ng pangyayari. Thank God you're safe. Nilingon niya si Daniel. Yes, Mr. Chen, I'm fine. Salamat kay Percy. Tumingin si Daniel kay Percy at nagtama ang mga mata ng mga ito. Tila may invisible na tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Mr. Alonso, you saved Miss Georgia. Maraming salamat sa iyong pagmamalasakit. Sabi ni Daniel. Walang imik na tumangol ang si Percy. Kung okay ka na Miss Georgia, siguro kailangan muna nating pagpaliban ng usapan natin. Medyo magulo pa rito sa paligid. Baka kailangan mo muna magpahinga. Baling ni Daniel sa kanya. Oo, siguro nga. Sang-ayon niya. Iatid na kita sa hotel mo. Sabi ni Percy at walang tanong na hinawakan ng kanyang braso. Percy, I can manage. Pagtutol niya. No, you can't. Sasamahan kita. At kailangan natin mag-usap. Matigas sa sabi nito. Pagdating sa harap ng hotel, agad siyang bumaba ng kotse. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay sumunod na rin si Percy. Georgia. Bumagal ang mga yapak niya hanggang sa tuluyan siyang tumigil. Ano pa bang kailangan mo sabihin? Tanong niya. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Napapikit siya sandali bago dahan-dahang humarap. Ang mga mata ni Percy ay puno ng emosyong hindi maipinta. Percy, pagod na ako. Hindi ito yung tamang oras para mag-usap ng ganito. Then when? Kailan magiging tama? Kapag tuluyan mo na naman akong iiwasan tuwing makikita mo ko. Kapag may ibang lalaki nang nakasama mo. Bahagyang kumunat na noon niya. Hindi kita iniiwasan, Percy. Alam mo yan. Really? Kanina kausap mo siya. Nakangiti ka. Parang wala akong karapatan na lumapit. Wala naman talaga. Mabilis niyang sagot. Natigilan ito. At bakit? Dahil walang tayo. Hindi pwede, Percy. Alam mo yan. Magkalaban ng mga pamilya natin. Hindi ito basta-basta o simpleng bagay na pwede nating baliwalain. Hindi rin simpleng bagay ang nararamdaman ko para sa'yo. Tigilan mo na to. Bakit? Dahil natatakot ka? O dahil alam mong totoo to at natatakot kang harapin? Dahil hindi pwede. Hindi na tayo mga bata noon, Percy. May anak ka na. May responsibilidad ka na sa kanila at sa pamilya mo. At ano ngayon? Hindi ibig sabihin na wala na akong karapatang makaramdam ng ganito. Na wala na akong karapatang may sarili ka ng pamilya. Kasama ka dapat dun. Don't. Mahina niyang sabi. Why not? Mas lumapit ito hanggang sa halos magkadikit na sila. Bakit ayaw mong tanggapin na hindi kita nakalimutan? Na kahit gaano pa kahirap, ikaw pa rin na nandito sa puso ko. Dahil hindi ako sigurado kung kaya ko ulit masaktan. Georgia, sabihin mo lang na wala ka nang maramdaman at titigil ako. Titigil ako at hindi na kita hahabulin pa. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Yun na ang tanong na matagal nang tinatakasan niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang sabihin na wala na. Kasi, meron pa. Meron pa ako nararamdaman para sa'yo, Percy. Sobrang dami pa. Then, stop pushing me away. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito eh. Kung paano natin haharapin ang mga pamilya natin. Gusto kong maramdaman to. Gusto kong ipaglaban to. Gusto kita, Georgia. Hindi lang gusto, mahal kita. Nalaki ang mga mata niya. Hindi niya inasahang maririnig muli ang mga salitang yon mula rito. I never stop loving you. Dagdag ni Percy. Mahal din kita. Pero hindi magiging madali ito. Hindi tayo basta-basta makagagawa ng desisyon na hindi makakaapekto sa iba. Alam ko. Magkalaban ng pamilya natin at baka lalong lumalang hidwaan kapag pinilit natin. Hindi agad sumagot si Percy. Sa halip, hinawakan nito ang mukha niya. This time, hindi na kita bibitawan. Hindi na kita pababayaan. Ilang buwan ang dumaan. Palihim silang nakita ni Percy tulad ng palaging nangyayari. Hindi na natin to pwedeng patagalin ng ganito. Seryosong sabi ni Georgia habang sila'y nakaupo sa loob ng kotse ni Percy sa isang pribadong paradahan. Ang alin? Tanong ni Percy. Ito, tayo.
Napabuntong hininga ito at hinahaplos ang manibela ng kotse. I know, alam ko nahirapan ka rin. Kapag nalaman to ng pamilya natin, Malalaman din naman nila sooner or later. putol nito. Exactly. At alam mo kung anong mangyayari kapag nangyari yun. Gagawa sila ng paraan para putulin to. At hindi nga nagtagal ay nalaman din ng lahat. Nagsimula sa isang litrato na hindi nila alam kung sinong kumuha. Mabilis yung kumalat sa mga grupo ng mga negosyante at sa mga social media ng mga empleyado ng kanilang mga kumpanya hanggang sa makarating sa mga kamay ng kani-kanilang pamilya. Is this true? Malamig ang boses si Beatrice habang hawak ang tablet. Nakatayo si Georgia sa gitna ng silid, hindi makasagot. Ikaw at si Percy Alonso? Kayong dalawa ba talaga to? Tanong nito ulit. Hindi siya agad sumagot. Ngunit sapat ng katahimikan niya para sagutin ang tanong. Naningkit ang mga mata ni Beatrice. You're involved with him? Sa lalaking kalaban natin sa negosyo? Yes. Have you lost your mind? Kalaban natin ang pamilya nila. Negosyong kalaban natin, ate, hindi siya. Hindi siyang kalaban natin. Puro ka, Percy. Hindi mo ba naiisip ang magiging epekto nito sa pamilya natin? Sa kumpanya natin? Kay Daddy? Galit na singhal ni Beatrice. Ang tablet na hawak nito ay halos mabasag na sa higpit ng hawak. Ate, please, makinig ka muna. Mahal ko si Percy. At alam ko nahihirapan kayo sa sitwasyon. Pero hindi ko kayang iwanan siya. Hindi ko kayang ipagpalit ang nararamdaman ko para lang sa negosyo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan nito. Negosyo lang? Georgia, ang pamilya natin na nakataya dito, ang reputasyon natin, ang lahat ng pinaghirapan ni Daddy, ng lolo natin. Ganyan lang ba kadali para sa iyong kalimutan ang lahat ng yan dahil lang sa pag-ibig na yan? Hindi madali. Hindi ko sinasabing madali. Pero bakit kailangan nating mamili? Bakit hindi tayo pwedeng maging masaya? Bakit kailangan lagi may kalaban? Bakit hindi tayo pwedeng magkasundo kahit sa personal na buhay man lang? Dahil hindi ganun kadali. Hindi basta-basta mawawalang pinagdaanan natin sa pamilya Alonso. Hindi mo ba naiintindihan? Bago pa man dumating si Percy mo sa buhay mo, may hidwaan na tayo sa kanila. At akala ko ba matalino ka? Akala ko ba alam mo ibig sabihin ng responsibilidad? Alam ko lahat yan. Pero hindi ko rin alam na magiging ganito ang nararamdaman ko. Hindi ko alam na siyang mamahalin ko. Ginusto ko ba to? Wala akong piniling mahalin, ate. Kusang nangyari. Georgia, nag-aalala lang ako sa'yo. Baka masaktan ka lang. Kilala ko ang pamilya Alonso. Hindi sila magandang kalaban at lalong hindi sila magandang kaalyado. Nagulat siya sa sinabi nito. Sa lahat ng kanilang pinagtalunan, never pa nitong sinabi na nag-aalala ito sa kanya. Laging galit at pagkadismaya lang ang naririnig niya mula rito. Ate, nag-aalala ka sa akin? Tumalikod dito. Siyempre, kapatid kita. Kahit gaano ka pa kahirap intindihin minsan, pamilya pa rin kita. At ayoko masaktan ka. Ayoko maging masama ang tingin niya sa'yo ng mga tao dahil sa lalaking yan. May bahid ng hinanakit pa rin sa huling mga salita nito. Hindi niya ako sasaktan, ate. Alam ko, hindi ko hayaan na masaktan niya ako. Napabuntong hininga si Beatrice at muling tumingin sa kanya. Ay, sana nga. Kasi kung masaktan ka niya, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya yun ng mahala. Sa kabilang panig ng lungsod, sa mansyon ng mga Alonso, hindi rin naging tahimik ang sitwasyon ni Percy. Explain this. Inihagis ng kanyang tito Roberto ang isang litrato sa mesa. Nakatayo si Percy sa harap ng mesa, kasamang iba pang mga nakatatanda sa pamilya. Hindi na kailangan ng explanation. Diretsyong sagot niya. So, it's true. You're seeing her. Malamig na sabi ng kanyang tiyuhin. Yes. Hindi siya nag-atubili o nag-alinlangan sa kanyang sagot. Do you even realize what you're doing? She's from the rival family. Mga taong lagi nakikipagkompetensya sa atin sa lahat ng bagay. I'm aware. And yet you continue. Pinipili mo makipag-usap at makipagrelasyon sa kanya sa kabila ng lahat ng kasaysayan ng mga pamilya natin. Yes. End it. Tapusin mo na ito ngayon pa lang bago pa ito makapagdulot ng mas malaking problema. No. Hindi ito simpleng relasyon na pwede yung basta-basta putulin. This affects the business, alam ko yun.
Pero hindi ko hahayaan na piliin ang negosyo kung sino mamahalin ko. Hindi ka na bata, Percy. You have responsibilities. Sa pamilya, sa kumpanya. I know, at ginawa ko yun. Ginagawa kong lahat para gawing maayos ang lahat. Pero hindi ko ibibigay ang kalayaan na pumili ng taong gusto kong makasama habang buhay. Then act like an Alonso na alam ang kanyang responsibilidad. Hindi ko iiwan si Georgia. Hindi ko siya iiwan kahit anong sabihin ninyo, kahit anong gawin niyo. Siya ang pinili ko. Kinagabihan, nagkita sila sa dating pwesto nila sa tabing dagat. Alam na nila. Sabi ni Georgia. Sinabi ko na rin sa kanila kung ano talaga tayo. Anya. Bahagyang napangiti si Georgia ngunit makikita sa mukha nito. Expected naman talaga. Alam kong darating din to. Are you okay? Hindi ka ba nasaktan ng sinabi ng mga kapatid mo? Magulo ang lahat, Percy. Parang biglang lahat ng bagay ay naging komplikado na sobra. Then, let's fix it. Mariin yan sabi habang hawak na mahigpit ang kamay ng babae. Paano natin aayusin to? Alam naman nating hindi basta-basta makakaintindi ang mga pamilya natin. By not running away this time, hindi na tayo tatakas tulad ng dati. Hindi na tayo magtatago. Sigurado ka pa talaga rito? Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan niya itong nilapitan at hinalikan sa noo. Mas sigurado pa ako rito kaysa sa kahit anong bagay sa buhay ko. Mas sigurado ako sa iyo kaysa sa anumang negosyo o posisyon na may bibigay nila sa akin. Lumipas ang 4 na taon, hindi naging madali ang mga taon. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagbago ang lahat. Naging bukas ng relasyon ni na George at Percy. Sa una, sinalubong iyon na matinding pagtutol mula sa magkabilang pamilya. Ngunit sa halip na magpatinag, pinili nilang patunayan na hindi lang emosyon ang pinagbabasehan ng kanilang desisyon. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, noong magkasabay silang humarap sa isang krisis na nanganganib ng mapahamak ang parehong kumpanya, nagbunga ang kanilang pagsasama. Sa tulong ng kanilang magkaibang estilo sa pamumuno, nagkaroon ng kolaborasyon ang dalawang kumpanya. Hindi yun agad tinanggap ng lahat. Maraming nagsalita laban sa ideyang iyon. Maraming nagtanong kung totoo bang makabubuti iyon o baka isa lang yung estratehiya para pagsamantalahan ng isa't isa. Ngunit nang makita ng parehong panig ang resulta, unti-unting nawala ang pagtutol. Isang araw, sa loob ng mansyon ni Percy, ibang klaseng ingay nang maririnig sa mga pasilyo at sala. Mama! Mama! Sabay-sabay na sigaw ng 3 batang babae habang tumatakbo papunta kay Georgia na bagong dating mula sa opisina. Napangiti siya at agad na sinalubong ang mga ito. Dahan-dahan mga anak, baka madapa kayo. Natatawa niyang sabi sa kahinaplos ang likod ng bunso na si Sophie. Mama, nagluto po si Daddy ng spaghetti. Excited na sabi ng panganay na si Summer. Pero sabi niya hindi daw kami pwedeng kumain ng marami kasi para sa iyo daw yung mas madami. Dagdag ni Autumn, ang pangalawa. Napakunot ang kanyang noo. Talaga? Nasaan ang daddy niyo? Nasa kusina po, nagpapanggap na chef. Sabay-sabay na sabi ng 3. Dahan-dahan siya naglakad patungo sa kusina. Nakita niya si Percy, nakasuot ng apron na may mancha ng tomato sauce. Abala ito sa pagluluto. Ang kusina na karaniwan ay maayos, ay mukhang dinaanan ng bagyo. May noodles sa sahig at may bahid ng sarsa sa counter. Chef Alonso, mukhang may giyera yata rito sa kusina ah. Biro niya. Na makita siya ay agad na lumapit ang lalaki at hinalikan ang noon niya. Maingat na inakay siya paupo sa isang upuan doon. Bumalik ka na pala, mahal. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mo. Ay, nakita ko nga. Pero bakit parang mas marami ka yatang niluto para sa akin kaysa sa mga anak mo? Kasi nga, alam mo na, kailangan nating alagaan si baby. Kailangan ng maraming nutrients. Percy, hindi ako nag-iisa na kumakain dito. 4 kami. Nasa 7 buwan na siya ng pagbubuntisan. Ang pagiging overprotective ni Percy ay umabot na sa bagong level. Oo nga, pero mas kailangan ni baby. At saka ang daming gustong kainin ni baby, di ba? Daddy, gutom na rin kami. Reklamo ni Summer. Oo nga po, kunti lang po yung binigay niyo sa amin eh. Dagdag ni Autumn. Sige na, Daddy, give us more.
pakiusap ni Sophie. Napabuntong hininga si Percy. Ay, fine. Pero kunti lang para kay mama yan. Percy, seryoso, buntis lang ako at hindi ko kailangan ng sobrang daming pagkain. Balanse lang. Pero paano kung magutom si baby sa gitna ng gabi? At saka hindi ka rin ba nahihirapan sa paglalakad? Gusto mo bang buhatin na lang kita? Ayoko napapagod ka. Ano ka ba? Kaya ko pa maglakad. At hindi ako nagugutom sa gitna ng gabi, no? Kung magutom man ako, kaya kong kumuha ng makakain. Pero mas maganda kung ako na lang yung kukuha. Alam ko, masyado akong OA. Pero hindi ko lang talaga maiwasan. Sa tuwing nakikita kitang napapagod o kaya ay nagugutom, pakiramdam ko hindi ko nagagawa ng maayos ang responsibilidad ko. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa. Ginagawa mo ng sobra pa sa maayos, mahal. You're the best husband and the best dad. Pero kailangan mo rin magtiwala sa akin. Kaya ko to. Kaya natin to. Alam ko, pero hindi pa rin mawawala ang pag-alala ko. At saka may plano pala ako bukas, hindi ka pwedeng pumunta sa opisina. Ha? Bakit naman? Gusto ko magpahinga ka lang sa bahay. Nag-book ako ng spa session para sa'yo. At saka may massage din. Kailangan mo yan para kay baby. Napailing na lang siya. Kahit anong sabihin niya, alam niyang hindi siya mananalo kay Percy pagdating sa pagiging overprotective. Isang hapon, habang nagbabasa si Georgia sa sala at abala sa pagpapakain ng cookies sa mga bata ang asawa niya, ay biglang dumating si Ate Beatriz. Hindi pa man nakakapasok sa loob ng tuluyan, dinig na agad ang boses ito. Georgia! Ang ingay naman dito, hindi ba pwedeng patulugin mo muna yung mga bata, naririndi ako? Bungad ni Ate Beatriz na nakasuot ng isang formal na business suit. Ate, kagagaling lang ng mga bata sa school, naglalaro lang sila. Sagot ni Georgia. Naglalaro? Mukha naman nagwawala. At ikaw, Percy, bakit naman pinapakain mo naman tamis sa mga yan? Masisirang ngipin ng mga bata. Sita dito kay Percy. Controlled naman ang sugar intake nila. Depensa ni Percy. Kontrolado? Kitang-kita ko nga yung mga kalat nyo. Para kayong hindi nakatira sa mansyon. Para kayong nakatira sa isang pigsty. Sabi nito habang naglalakad papunta sa sofa. Tila sinusuri ang bawat sulok ng sala. Napailing na lang siya. Ano bang ginagawa mo dito, ate? May mahalaga ka bang sasabihin? Wala naman, dinadalo ko lang mga pamangkin ko at syempre ikaw. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka pa rin kinukonsumi ng asawa mo. Sagot nito sabay irap kay Percy. Ate naman, saway niya. Ano, totoo naman, ang OA ditong asawa mo, pati ba naman sa pagligo mo gusto niyang samahan ka? Namula siya, habang si Percy naman ay napangiti lang. Ate please, may mga bata rito. Oh sorry, well, totoo naman Percy, masyado ka ng OA. Hindi ka ba nagsasawa sa mukha ng asawa mo? Araw-araw, gabi-gabi, pati yata sa panaginip mo kasama mo siya. Tukso pa nito. Hindi, Ate Bea, never ako magsasawa sa mukha ng asawa ko. Mas lalo ko pa nga siyang minamahal araw-araw eh. At saka bakit bang bitter mo? Wala ka pa bang jowa hanggang ngayon? Ganting tukso ni Percy sabay akbay sa kanya. Ano? Ang kapal mo wala akong panahon para sa ganyan. Marami akong trabaho, hindi tulad yung naglalambingan lang maghapon. Kaya nga ate, maghanap ka na rin kasi ng jowa para hindi ka na lagi masungit. Anya. Kayo talaga, manahimik nga kayo. At ikaw Georgia, hindi ba pwedeng magbihis ka ng maayos? Mukha kang yaya sa suot mo. Sita ulit ito. Nasa bahay lang naman ako, bakit ba ang dami mong reklamo? Pwede bang umalis ka na lang? Biglang tumayo ang ate niya at naglakad patungo sa pintuan. Fine, aalis na ako. Wala naman ako mapapala sa inyo. Puro kayo kalokohan. Pero bago ako umalis, Percy, may meeting tayo bukas. Huwag kang mawawala At ikaw Georgia, mag-ingat ka sa pagbubuntis mo. Pag masyadong magpagod. Alam mo naman medyo masela ng pagbubuntis mo, baka mapano ka pa. Nagkatinginan ulit sila ni Percy. Kahit gaano pa kasungit si Ate Beatriz, hindi pa rin nawawala ang pag-alala nito. Si, mahal ka talaga ni ate. Sabi ni Percy sabay halik sa buhok niya. Alam ko, kahit ganyan yan, mahal ko rin yan. Pero sana, maghanap na talaga siya ng jowa para hindi na lagi masungit. Dumating ang araw na hindi inaasahan ng marami. Isang hapunan kung saan magkasamang pamilya Alonzo at pamilya ni Georgia, na ngayon ay isa na ring Alonzo. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nagkitang dalawang pamilya sa isang business setting. Ngunit iyon ang unang pagkakataon
na nagkasama sa isang setting na personal matapos ang kasal nila ni Percy para ipagdiwang ang nalalapit na pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ang mahabang hapagkainan ay sagana sa iba't ibang putahe, mula sa mga paborito ng mga matatanda hanggang sa mga paboritong pagkain ng mga bata. Si Georgia na malaki na ang tiyan ay nakaupo sa tabi ni Percy na panay ang subo sa kanya ng pagkain. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Ate Beatrice. Tahimik na kumakain, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Percy, wag mo masyadong busugin si Georgia, baka sumakit ang tiyan niya. Sabi ng ama ni Percy. Hayaan niyo na po pa, nag-aalala lang yan kay Bibi. Depensa niya. Kailangan ni Bibi na maraming sustansya. Sabi ni Percy. Napailing na lang ang father-in-law niya sabay tawa. Nakakatuwa talaga. Dati ang negosyo lang ang inyong inatupag. Ngayon ang pagpapalaki na ng pamilya. Nagbago na pang priorities, Dad. Sabi ng asawa niya sabay halik sa noon niya. Mabuti naman at nagbago. Masaya akong makita kayong ganyan. Akala ko talaga hindi na darating ang araw na ito. Isang awkward silence ang bumalot sa pagkainan. Tila naalala ng lahat ang mga nakaraang hidwaan at pagtatalo. Well, past is past. Ang mahalaga nagkasundo na tayo. At may darating na namang bagong miyembro ng pamilya. Sabi ng father-in-law niya sabay taas ang baso. Para sa mga Alonso at De La Cruz at sa bagong henerasyon. Sumunod ang lahat saka ininom ang mga inumin. At sana sa susunod na dinner, hindi na lang tayo. Sana may kasama na rin si Beatrice. Sabi ni Percy sabay kindat sa kanyang kapatid. Namula si Beatrice at agad na sumagot. Ano? Wala akong balak mag-asawa, no? At kung mag-aasawa man ako, hindi ko hanapin ang kapareho mo. Nagtawa na ng lahat. Ate, huwag ka nang masungit. Ikaw na lang ang walang love life. Tukso niya rito. Manahimik ka nga dyan. Kumain ka na lang. Baka kung ano pang masabi ko. Sa pagtatapos ng hapunan, nagpaalam ang lahat. Bago umalis ang pamilya De La Cruz, ay nalapitan siya ni Ate Beatrice. Georgia, mag-ingat ka. At Percy, alagaan mo sila ha. Kapag nasaktan mo sila, humanda ka talaga sa akin. Babala nito. Opo, Ate Bea, alagang-alaga po. Sabi ni Percy sabay akbay sa kanya. Umuwi ang pamilya Alonzo at De La Cruz na may ngiti sa kanilang mga labi. Sa wakas, ang dalawang pamilya na matagal nang magkaribal ay nagkaisa. At sa gitna ng lahat ng iyon, silang mag-asawa na mahigpit nang nakahawak sa kamay ng isa't isa. At alam niyang sa huli, nagtagumpay sila. Ang pag-ibig nila ang nagwagi at iyon ang nagsilbing tulay sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang pag-ibig ay kayang lampasan ng anumang balakid, maging iyon man ay matagal ng hidwaan ng pamilya o personal na takot. At sa huli, ang tunay na pagmamahalan ang magdadala ng kapayapaan at pagkakaisa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!